All rise. This honorable court of the regional trial is now in session. Let's pray. Almighty God, we stand in your holy presence as our judge. We humbly you to bless and inspire us so that what we think, say and do will be accordance with your will. Enlighten our minds, strengthen our spirit, and fill our heart with the fraternal love, wisdom, and understanding, so that we can become effective channels of truth, justice, and peace. And our proceedings today guide us in the path of right for the fulfillment of your greater glory. Amen. Please be seated. Good morning, everyone. Good morning, Judge. I am Attorney Althea Kulkol, and here is my client, Mrs. Delia Nueva, for complaining service disputes under Republic Act number 1985 against Ms. Glory Ocañas. Good morning, everyone. I am Attorney Cara Estrada, and here in the court, I am with my client, which is Glory Ann Obilas. And we are here to defend the plaintiff complaining about the issue about the event planner that's not true. Good morning, everyone. Please be seated. It's starting. Pakinggan natin ang sasabihin ng witness ng nagre-reklamo. Maaari mo bang sabihin sa hukuman na ito kung kaano-ano mo ang nagre-reklamo? Kapatid ko. Kung kapatid ka, naroon ka mismo sa araw ng kasal. Opo. Maaari mo bang sabihin dito sa hukuman kung ano ang nakita mo sa araw ng kasal? Hindi po talaga kaya at halata po natin. Your Honor, yun lamang po ang aking katanungan sa aming witness. Okay, tingin natin ang katanungan ng ibang panig. Base sa iyong salaysay kanina, maaari mo bang i-specify ang iyong pagkasabi na hindi maganda at hindi kaaya-aya at titipid ang venue na ginawa ng client ko? Go. Okay, go. Plastic lang yung mga upuan at lamesa at wala ding maayos na cover. And yung mga flower is plastic lang. So base sa iyong mga sinabing salaysay sa hukumang ito, meron ka bang may papakitang ebidensya na gano'n ang itsura ng ginawang venue ng aking client? Opo. Your Honor, ito po ang ebidensya na sinasabi ng aming witness. Ikaw ay nagpahayag ng iyong panata sa loob ng hukumang ito. Maaari mo bang sabihin sa akin na ang iyong binigay na ebidensya sa laban sa aking kliyenta ay hindi kasinungalingan at totoo lamang? Go. Opo, totoo po ito na hindi po edited. Your Honor, yun namin po. Okay, pakinggan natin ang witness ng kabilang panig. Maaari mo bang sabihin sa loob ng hukumang ito ang iyong pangalan at ang iyong kaugnayan sa defendant? Ako po si Kea Pilas at nanay ko po. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ikaw ba ay kasama ng iyong ina nung nagkaroon ng agreement, ang kliyente niya at ang kliyente ko? Opo, kasama ko po. Magkano ang budget agreement na pinag-usapan ninyo ng kliyente niya? 150,000 po. Your Honor, yun lamang po. Pakinggan natin ang katanungan ng kabilang panig. Gaano na kayo katagal ng iyong ina sa pagbibusiness ng event planner? 5 years po. Sa 5 years na iyong pagbibusiness, ngayon lamang ba kayo nagkakaroon ng reklamo? Ngayon lang. Base sa iyong statement kanina, nagkaroon kayo ng pirmahan ng aking kliyente about sa iyong pag-event planner. Maaari ba ito? Opo. Your Honor, andito po sa akin ang ebidensya ng aking witness.
ninyo ng aking kliyente. Your Honor, okay na po. Pakinggan natin ang pahayag ng nagre-reklamo. Maaari mo bang sabihin sa hukuman na ito kung ilan ang iyong ibinayad sa event planner? 150,000 po. Sa 150,000 na iyong ibinayad sa event planner, nasunod ba ang inyong usapan at napagpirmahan? Hindi. Maaari mo bang isalaysay sa hukuman na ito kung ano ang inyong napagkasunduan ng event planner? Ang expectation ko po sa mismo event is maganda yung ambience na at maganda din yung Maaari mo bang isalaysay sa hukuman na ito kung ano ang inyong napagkasunduan tungkol sa venue? Ang expected ko po talaga pagdating sa venue is yung maganda yung ambience niya at yung mga upuan maganda, yung mesa maganda. Kaso hindi po yun yung napagkasunduan namin ng coordinator. Your Honor, yun lamang po. Pakinggan natin ang katanungan ng kabilang panig. Nung araw ng kasal ninyo, sinabi mo na ang event ay hindi maganda. Bakit mo pa rin ito ituloy? Tinuloy na lang namin po yung event kasi para hindi po nakakaya sa mga bisita po. Kaya Rinifer ba sa inyo ang kliyente ko or kayo mismo ang nakaharap sa kanya? re-refer po siya ng aking kapatid. Kung rinifer siya ng inyong kapatid, ibig sabihin, ang iyong kapatid ay nagkaroon na ng experience sa pagpapa-event sa aking kliyente. So, paano mo masasabi na ang event mo ay hindi maganda at pangit ang pinalabasan ng ambience? Pinakita po ng aking kapatid yung mga litrato na talagang maganda naman po siya actually. Pero Go. nung pagkadating po talaga namin sa mismong venue, iba po talaga yung expectation ko na nadatnan ko po sa venue. Hindi ba't nagkaroon kayo ng personal na usap ng aking kliyente at pinakita niya mismo sa harapan mo ang mga gagamitin na mga gamit sa venue mo? Oo nga po, pero hindi po yun yung nasunod sa napag-usapan din namin. So sinasabi mo ba na ang kliyente ko ay sinungaling? Eh meron kaming ebidensya na naipakita sa hukumang ito na nagkaroon kayo ng agreement? Oo, pero hindi po yun nasunod. Go. Oo nga po. Pero nga po, meron kaming evidence na napakita dito sa hukumang ito na nagkaroon kayo ng agreement ng aking kliyente. So paano mo masasabi na nagsisinungaling ang kliyente ko? Your Honor, hindi na po karapat dapat na kanyang itanong iyon. Objection. Please settle down. Your Honor, yun lamang po. Okay, pakinggan natin ang pahayag ng nirereklamo. Bakit sa tingin mo nagre-reklamo ang iyong kliyente dati sa iyong ginawang event venue? Dahil po siguro namamahalan siya dun sa binayad niya at gusto niya ng bawian. Namamahalin siya sa kanyang binayad. Magkano ba ang inyong napag-usapang agreement na bayad? 100,000. Sa tingin mo, ang iyong ginawang trabaho sa pagdedisenyo ng kanyang kasal ay nagawa mo ng maayos? Opo. Dahil pagod at pawis po namin yung anak ko. Your Honor, yun lamang po. Okay, pakinggan natin ang katanungan ng kabilang panig. Base sa iyong statement kanina sa katanungan, ang binayad ng aking kliyente ay 100,000. Pero sa statement ng inyong witness, 150,000 lamang ito. Nangangahulugan na hindi tugma ang inyong salaysay. Go. Yung 50,000 sa event venue and yung 100,000 is sa mga pagkain at mga gamit. Oo, sabihin na natin gano'n. Na gano'n ang pinag-usapan ng aking kliyente, pero hindi ito nasunod. Go.
Hindi yun totoo. Ginawa namin lahat ng anak ko para mapaganda ang kasal nila. Kung nagawa mo lahat, bakit nagrereklamo ang aking kliyente? Go. Hindi yun totoo, attorney. Kung hindi yan totoo, bakit ka inirereklamo ng aking kliyente na may kasamang ebidensya? Your Honor, hindi na po karapat-dapat ang sinasabi niya sa aking kliyente. Objection, please settle down. Your Honor, based sa aming pinasang ebidensya at sa statement ng aking kliyente at witness, nagtutugma ang kanilang sagot sa kanilang ebidensya publikal. Your Honor, yun lamang po. Based on the observation of the arguments under Republic Act 1985 of Service Dispute, an act to institutionalize the use of an alternative dispute resolution system in the Philippines and to establish the Office for Alternative Dispute Resolution, and for the purpose, the defendant is paying the plaintiff around 500,000. The court find the defendant guilty for disobeying the 1985 Service Dispute Law. So ordered. Congratulations. I'm sorry, ma'am. I did my best. Agad?